We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Mga kapuso, it's hashtag Fitness Friday. Makauban nato karon si Kapusong Cyril nga mag-yoga live din ha sa Cagayan de Oro City. Importante gayud ang healthy body and healthy mind. Cyril? Alright, Kent ug mga kapuso, healthy body and healthy mind gayud kita karong buntaga. Sanglit atong i-discover ang kalibutan sa ginatawag nga yoga. And this time around mga kapuso, atong makauban ang usa ka yoga instructor, si Coach Eco Dongalio, to give us insights no kung unsa ba gyud ning ginatawag nato nga yoga. Coach, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Paki-greet sa mga kapuso all over Good Mindanao. morning sa tanan mga kapuso diha sa Northern Mindanao and of course sa Visayas. Good morning, maayong buntag. Alright. Coach, unsa ba ning ginatawag nato nga yoga and unsay mga benefits na pwede natong makuha nini? Yes, of course, ang yoga has been practiced for over taon-taon na gid siya, years na gid siya, pero na-modernize lang siya when it was introduced to the Western culture and then eventually nag-spread out na din siya. And then ang pag-practice gid sa yoga is more on the mental exercise. Kay kung makita na nimo sa mga magazine, sa Instagram or any social media, makuha gini mo na, uy, nano flexible man kini sila, nano maka-achieve na sila ginana na poses. The asanas or the poses that they are doing is secondary ra gyud na siya na exercise. It's just how you imply or you incorporate the poses with your mindset. So kana lang gyud siya. And then yoga, it derives from the Sanskrit term yuj. It means to unite, union, or intertwine. So unsa man atong i-unite or i-union. So i-intertwine or i-unite nato atong mind, body, and the breath. Breath can also be interpreted as in a spiritual aspect, pero mas nice gyud siya na we have to be mindful of our breathing. Alright. Coach, pila na ba ka katuig na sulod ani? And then friendly ba ning yoga para sa mga beginners pod sama nako? Yes. Oh, I've been practicing 10 years na, but I got my certification 5 years ago. So 5 years na ko ga officially and certified as teaching. So, para sa itong mga beginners sama nako. Yes, ang beginners, there are teachers that can offer gentle yoga that's good for the beginners, and then there's also mga advanced practices, but also we have to be mindful lang yun na kung medyo ga-start pa gyud ka, so you have to start gyud na kanang mindful ka, kanang medyo pang beginners gyud na level. So the teachers would really cater to that one sa imong needs. So, alright. Thank you, Coach Eco. Kita-kits unya ha. Yeah. Sa ito mga kapuso, standby lang kay unya tudluan ta ni Coach Eco sa mga yoga routines nga pwede yung ma-apply diha sa inyong mga balay o at home. Back to studio. At ang anamo ang inyong yoga session unya, Cyril. Daghang salamat, Cyril, ug ani na ang mga unang balita. Giawhag sa Davao City Health Office ang mga nakahumana sa ilang second booster dose batok COVID-19 nga magpabakuna na sa ikatulong booster dose. Ipahigayon kini karong Sabado sa People's Park. Ani ang report ni Jandy Esteban. Karong Sabado sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon magpahigayon og COVID-19 vaccination alang sa ikatulong booster shot o ang bivalent nga bakuna. Unang gi-roll out ang bakuna sa mga A1 o healthcare workers ug A2 category o mga senior citizen. Karon ang mga A3 nga nakapa-second booster dose pwede na pod maka-avail. Because of some guidelines nga unahon natog hatag ang mga healthcare workers, yung mga A1 and A2 and A3,
So, katong uban na gusto na magpa-booster, dili sila ma-appeal. But this time, we expanded the coverage ng ating Pfizer bivalent. Dunay 300 bivalent booster vaccine ang Davao City Health Office. Hinudugagan pa kini sa DOH og 200. Nga, we need booster doses to boost, to increase more our immunity and resistance sa sakit. Hinuon sumala sa CHO nga dunay COVID-19 vaccination tag-adlaw sa mga health centers. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga baratong school supplies, school uniform ingon man mga processed food ug uban pa gitanyag sa tulo ka adlaw nga diskwento caravan hatod sa DTI Misamis Oriental kauban ang Cagayan de Oro City LGU subay na sab sa kasaulugan sa Higalaay Festival 2023. School supplies sama sa notebook, papel, ballpen, lapis ingon man ang ginapangitang school uniform. Pipila lamang kini sa mga nagunang gitanyag sa Cagayan de Oro City Hall Mini Park sa diskwento caravan nga gipasiugdahan sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental uban ang Cagayan de Oro City LGU. Kabahin na sab kini sa selebrasyon sa Higalaay Festival 2023. Ang mga baligya ana sa 10% discount ngadto sa mga nagkadaiyang promo sama na lang sa buy one take one. Kadtong wala pa kapalit og school supply sa ilang mga estudyante, mulungtad pa ang diskwento caravan hangtod karong adlaw Agosto 25. Agig pagpangandam sa DepEd Region 11 sa pag-abli sa klase sa sunod semana. Nagtagbo ang nagkadayang ahensya sa gobyerno aron isgutan ang mga plano nga ipatuman. Usa sa gipaygayon sa DepEd nga walay dapat kolektahong kontribusyon sa pagsugod sa klase. Dugang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel? Kaya nalatag na sa mga otoridad ang mga angay himuon yung mga plano ingon man pagpangandam aron masiguro ang hapsay malang pusong pag-abli sa klase sa school year 2023-2024. Atol sa 2023 Balik Eskwela Interagency Convergence Meeting kung asa nagtapok ang Schools Division Superintendents sa nagkadaiyang DepEd Division sa Region 11. Gipahinumdog ni DepEd 11 Regional Director Alan Farnazo nga dunay saktong panahon sa pagkolekta og kontribusyon labi na sa masabutan sa Parent Teachers Association kun PTA og dili kini ato sa pag-abli sa klase. Ang aking instruction sa ating mga superintendent, hindi issue ang pera or collection sa August 29. Yung mga PTA, may lugar, may panahon kung kailan natin pinapayagan ang pangungulekta ng PTA. Sa October pa, o hindi pa ngayon. Mamahimong i-report sa DepEd Regional Office o galing dunay pagpangolekta sa pag-abli sa klase. Sa datos karong adlaw pa lang, niabot na sa 1 million ang total number of enrollees sa tanang pampublikong eskwelahan sa Davao Region, kung asa 411,000 diana ang sa Davao City. Karong school year 2023-2024, gila umang moabot sa 1.5 million ang mga estudyante sa rehiyon. Gipasabot sab sa DepEd 11 kung anong dili dayon mabalik sa Hunyo ang pag-abli sa klase. Napakadaling sabihin na ibalik sa June. Pero alam po ninyo may batas, Republic Act 6470, yung Magna Carta for Public School Teacher na insured kasi, ini-insure ng batas, yung summer proportional vacation leave na available sa teachers. Kaya ito yung masasagasaan kung dagli nating ibabalik. Sa school year 2023-2024, full in-person classes ang ipatuman, isip main learning modality sa mga pampublikong eskwelahan. Samtang nagtagbo ang mga representante sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron hisgutan ang mga plano sa balik eskwela, sama sa safety and security, health guidelines ug uban pa. Mipasalig ang mga ahensya ug suporta sa DepEd aron masiguro ang hapsay nga pagsugod sa bag-ong school year. Kaya ana sa 2,208 ka public schools sa Tibok Davao Region ang sabay-sabay nga mag-abli karong August 29 Martes. Samtang gibutyag sab sa DepEd nga kinahanglan no mahimong hapsay ug ma-arrange gayud ang mga classrooms una pa man ang abli sa klase. Ket. Daghang salamat Argel og mayong buntag sa inyo diha. Mga kapuso, sa spotlight karong buntag, atong nakahinabi ang nag-inusarang Defense Minister sa basketball ug NCAA analyst nga si Jerry Codinera. Paminawon nato ang iyang mensahe sa pagkabot sa atong pangandoy.
Mga kapuso, this morning, espesyal ang atong bisita tungod atong makauban ang giilang Defense Minister sulod sa 17 katuig niya nga basketball career. Miyembro siya sa PBA's 25 Greatest Player ug ang labing una nga recipient sa PBA's Best Player of the Conference Award. Mga kapuso, please welcome Jerry Codinera. Sir, good morning. Pakigreet po ang ating mga mga viewers from Mindanao at sa At Home with GMA Regional TV. Alright, Kent, daghang salamat sa mga higala nato, mayong buntag sa mga amigo nato diha. Marami tayong kaibigan sa Davao. Good morning sa iyo. Very impressive ang inyong highlights ng inyong career bilang isang basketballista, especially nung nakapagrehistro po kayo ng a total of 1,221 na blocks. Ano po ba ang pakiramdam, sir, na hanggang ngayon tinitingala pa rin kayo ng inyong mga fans? Napakahirap to achieve that on my part kasi at that time talagang it's marami import, dalawang conference may import. And talagang it's a product of sheer hard work, determination. Siyempre, thankful rin ako sa mga I was guided properly by my coaches. Okay. Sir, can you share with us yung inyong experience nung napabilang kayo sa national team way back 1984? Well, siyempre, it's an honor for me na to represent the country at a young age. Talagang from SEA Games, Asian Games, ABC, we were the first, yung ABC, mga second, na group na nasa ABC who won the last ABC Championship sa Malaysia. So talagang it's an honor for me to serve the country, to be able to produce mga medals for the country. Yes. Ito guys, lingid sa kaalaman ng ating mga kapuso na si Sir Jerry din ay isa rin, naging actor din si Sir Jerry noon. So how was it, sir? Ano o sino ba si Jerry Codinera, aka Defense Minister, pagdating sa aktingan? Well, nakagawa din kami ng a few movies before. Nag box office hit din, yung Last 2 Minutes way back with sila team manager Alvin Patrimonio and with Bong Alvarez. Yun. Okay. And out of the three ba, coach, alin ba yung mas challenging? Yung pagiging player, yung pagiging coach, o yung pagiging actor? Sa akin, challenging yung coaching. Coaching. Kasi the moment ang players pumasok na sa court, parang your hands are tied eh. Oo, the only thing na ang kamay ko hindi nakatali pag sa practice, pero pagdating ng game, pag ang players mo mahuhusay, okay, you'll be very thankful. Pero pag ang players mo sakto lang ang skill level, halos talagang ipupush mo sila, alalayan mo sa game, and make sure na they can still remember yung mga all the plays, all the schemes. Defensive schemes, offensive schemes ng team, plus yung kalaban mo pa, yung schemes din ng kalaban. So, masyadong overwhelming ang sitwasyon ng mga exactly, sa mga bata. Opo. Sir, ano po ba ang mensahe niyo, sir, para sa mga kapuso viewers at sa mga young hoopers na who's watching now sa Mindanao? Well, especially do sa mga young hoopers natin at sa mga kasama natin sa kapuso, those who are taking up basketball as a sport, talagang it will be easy, but to take it to another level na papasok sa varsity, sa mga gusto mo to make it sa team, hindi biro. Mahirap. It takes a lot of sacrifice. It takes a lot of discipline. Kasi there will be distractions on the side. You have to block it. Siyempre, ang merong nagtuturo sa'yo, make sure yun lang ang pinakikinggan mo. Let's say yung coach, you have to submit to your coach. Maraming salamat, Sir Jerry, sa inilaan niyo pong oras sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, stay tuned lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, atong i-discover ang kalibutan sa yoga. Siyempre, kauban niya po ko ninyo si Cyril Chavez. And this time around,
atong kauban gyapon si Coach Eco Dongalio, our yoga coach this morning. So, Coach Eco, unsa ba imong giandam para sa ako ug sa atong mga kapuso viewers all over Mindanao karong buntaga? Yes, of course, akong giandam nga flow para kang Cyril is gentle yoga ra siya. So it's good for beginners or people who wants to start their yoga practice. Pero naiuban mo ingon sila kana maulong man ko or dili man ko flexible kung mag-start ko sa kong yoga. No, flexibility rather is not a requirement when you start your yoga practice. So it's on the process that you gain flexibility and mobility kung constant yun atong practice. So kana lang yun. So ayaw ni kagool say kay gentle yoga ra gid akong i-introduce sa inyo. So but first we will be doing the breathing exercise first. So we have to incorporate the breathing exercise and then incorporate the asanas or the poses. So are you ready? Ready. All right. Anyway, I want you to put your hands on your knees. Try to lengthen up the spine. Chin level to the floor, and then look to the front, kanang tip of your mat, and then I want you to close your eyes. So take one deep inhaling, and as you exhale, slightly open the mouth and exhale out to the mouth as if you're blowing a candle. So let's take 3 breaths. Inhaling, inhale to the nostrils, exhaling to the mouth. Inhale 2. Exhaling. Last one, inhale. Exhale. Now, I want you to come to your natural breathing lang. Inhale and exhale to your nostrils. So keep that breathing pattern or breathing technique in a very calm way. So maintain the eyes closed, hands on your knees, closing the eyes. Let's take 5 deep inhales and exhales. So inhaling 5. Exhaling. Inhaling 4. Exhaling. Inhale 3. Exhaling. Keep it soft and gentle. Inhale 2. Exhaling. Last one, inhaling. And exhaling. Maintain the eyes closed. Just continue with your breath. Continue that rhythm of your breath, and then at this portion I will be doing a guided meditation. So guided meditation, just listen to my instructions, listen to my guide. So as you sit there to your seated pose or to your lotus pose, I want you to calm your mind, relax the thoughts. I want you to neutralize your emotions. Notice any emotion that you are feeling right now. It may be a heavy emotion or emotion that quite excites you. It's okay, you are valid to feel those emotions right now. But as long as you are not disturbed or distracted, always come back to your breath. Keep that pattern of your breathing, inhaling and exhaling. Just be mindful and keep that balance within you. Keep that balance, and let's try to create that silence within ourselves and coming into terms of our inner peace. Setting aside any apprehensions, expectations, setting aside that worries you. So just try to calm the mind, inhaling and exhaling. Let's take 3 breaths, deep, long breaths, inhaling, exhaling. Inhale 2, exhaling. Last one, inhaling, exhaling. Now bring your attention to your hands, wiggle the fingers, and then put your right hand on the belly, left hand on the chest. We will continue to another breathing exercise, which is the Samavriti, or what we call the square breathing. Okay. So 4 counts inhale, 4 counts exhale. So let's take 1 deep inhale first, inhale, and exhale, release, release, empty the lungs, empty the lungs, empty the lungs. Alright, mga kapuso, magtuloy-tuloy pagid among session karong buntaga, no? So, standby lang mo diha, back to studio. Tudloy mi sa imuhang yoga session, Cyril ha, pag makaagi kag Davao City. Daghang salamat, Cyril!
kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, pipila ka lugar sa extreme northern Luzon ang gipailum na sa warning tungod sa Tropical Storm Guring. Nakataas na karon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan ug northeastern portion sa Isabela. Matud sa Pag-asa, sulod sa 36 ka oras, lauman ang kusog nga ulan sa maong mga lugar ug paghapak sa hangin. Ang sentro sa bagyo ang anaa sa 220 kilometers east-southeast sa Basco, Batanes, nga dunay kusog nga hangin nga 75 kilometers per hour. Posible pang makusog ang bagyong Guring sa mosunod nga mga adlaw ug mahimong typhoon sumala sa Pag-asa. Posible sab kuno nga mahimo kining super typhoon karong weekend. Posibleng hinay ang lihok ni bagyong Guring samtang nagahimo kini og looping kung pagtuyok nga track sa Domingo. Mausab na sab ang direksyon sa bagyo. Ug pagka-Martes, puntirya niini ang Luzon Strait. Sa karon ubos pa ang tsansa nga maglandfall ang bagyo. Sa Mindanao, karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar, kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Migamit na ang Chilean police ug helicopters alang sa pag-rescue sa mga tao ug hayop nga naipit sa baha sa Chile. Torrential rains ang miigo karon sa Central Southern region sa Chile kung asa libuan ang nawad-an og balay tungod sa baha. Daghang kalsada usab ang dili maagian, walay kuryente ug ipanghikling ang uban. Sa kataas sa tubig baha, migamit na ang Chilean police og helicopters alang sa rescue operations arong dali maluwas ang mga tao ug binuhing hayop nga naipit sa baha. Tungod sa halapad nga baha, nagdeklara na si President Gabriel Boric og state of catastrophe. Giawahag sab niini ang Chileans nga mosunod sa panawagang pagbakwit sa gobyerno gumikan kay anaa pa ang hulga sa pagbaha. Base sa ilang weather forecast, kusog pa ang ulan sa Bukidnon Bahin, busa anaa pa ang peligro sa mga pagbaha. Good news alang sa mga taga-Gensan kay gideklara sa Malacañang nga special non-working holiday ang September 5 karong tuiga, subay sa kasaulugan sa Tuna Festival. Kini ilawom sa Proclamation number 320 series of 2023 sa Malacañang. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga taga-Gensan nga makisadya sa kapistahan. Samtang ilabihan na ang pagpangandam sa Gensan LGU alang sa nagkaduol nga kasaulugan sa 25th Tuna Festival. Daghan nga mga kalingawan ug aktibidad ang angay gayud atangan. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama niining panultihon ni William Shakespeare, usa ka English playwright. Our body are our gardens, our wills are our gardeners. Mo kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.